Mayroon kang alab ng mga patuloy na naghahanap ng katotohanan at sa kabilang banda ang lambing ng mga tunay na nakakaunawa sa paghihirap ng iba. Ang iyong empatiya, ang iyong pinakamalaking regalo. Nagbibigay ito sa iyo ng kakayahang makabuo ng malalim na koneksyon sa mga tao sa paraang kakaunti lamang ang makakagawa. Ikaw ang laging nakikinig kapag ang iba ay tahimik. Ikaw ang nagbibigay ng pag-unawa kapag ang lahat ay nawawala. Ang dualidad na ito sa iyong pagkatao, ang perpektong balansi sa pagitan ng misteryoso at malinaw ay siyang nagtatangi sa iyo. Kumikilos ka sa isang magulong mundo, ngunit natatagpuan mo ang kapayapaan. Hindi ka natatakot sa hindi tiyak. Sa halip, ikaw ay nahahalina dito sapagkat alam mong sa bawat kontradiksyon ay may nakatagong katotohanang naghihintay na matuklasan. Bilang isang ipinanganak noong Pebrero, mayroon kang natatanging kakayahan na magkasundo ang mga magkasalungat upang magdala ng kahulugan sa kaguluhan. Ang iyong kakayahang makita ang hindi halata upang maunawaan ang mga emosyon na maaaring hindi napapansin ng iba ay nagpapakilala sa iyo bilang isang tunay na tagapaglikha. Gayunpaman, ang iyong pagkamalikhain ay hindi limitado sa sining. Ito ay umaabot sa iyong kakayahang lumikha ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Ipinanganak ka na may kakayahang magtayo ng mga tulay sa pagitan ng mga tao upang pagalingin ang mga sugat sa kanilang mga puso at sa paggawa nito, natatagpuan mo rin ang iyong sariling paggaling. Magtiwala ka sa iyong intuisyon at huwag magpadala sa mga panlabas na hitsura. Ang nakikita ng iba bilang kahinaan ay tunay na iyong pinakamalaking lakas. Ang iyong pagiging sensitibo ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan sapagkat habang ang iba ay nagtatangkang maunawaan ang mundo, ikaw ay nararanasan ito. Sa karanasang iyon, natutuklasan mo ang mga katotohanang nakatago sa iba. Ang iyong buhay, tulad ng buwan ng iyong kapanganakan, ay minarkahan ng mga dualidad, misteryo at kagandahan, ngunit higit sa lahat ng isang malalim na layunin. Ang pagiging ipinanganak noong Marso ay higit pa sa isang pagkakataon sa kalendaryo. Ito ay isang paanyaya sa pagtuklas, pagbabago at pagbuo ng sarili mong landas. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay pinagpala ng Diyos ng isang di mapigil na kuryosidad, isang patuloy na pangangailangang tuklasin ang mga misteryo ng universo. Ikaw ay isang tunay na explorer tulad ni Abraham na kayang sagutin ang banal na tawag at maglakbay sa kabila ng pamilyar upang hanapin ang ipinangako. Hindi ka natatakot sa hindi kilala. Sa halip, ikaw ay aktibong naghahanap nito. Ang kuryosidad na ito ay isang regalo na nagbibigay daan sa iyo na tingnan ang mundo ng may bagong kamangha-mangha, laging bukas sa mga plano na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang Marso ay isang panahon ng muling pagsilang, isang yugto kung kailan nagsisimulang lumitaw ang buhay pagkatapos ng kahirapan ng taglamig. Ang Marso 17 ay may espesyal na kahalagahan sa Biblia na nagmamarka ng simula ng baha noong panahon ni Noe. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, sa ika-17 araw ng ika-2 buwan, bumuka ang mga bukal ng malalalim na tubig at nabuksan ang mga pintuan ng langit. Ang kaganapang ito ay hindi lamang isang kwento ng parusa, kundi isa rin ng pagbabago. Nilinis ng Diyos ang mundo upang magbigay daan para sa isang bagong paglikha na nag-aalok sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Noe ng pagkakataong magsimula muli. Kung ang iyong kaarawan ay sa Marso 17, ang iyong buhay ay pantay na minarkahan ng potensyal para sa dakilang pagbabago. Sa kabila ng mga bagyo at pagsubok na maaari mong harapin, binigyan ka ng Diyos ng kakayahang magtayo ng sarili mong arka at malampasan ang mga hamon, lumalabas na mas malakas, mas sariwa at mas buhay. Tulad ni Noe, mayroon kang kakayahang sundin ang mga utos ng Diyos.
kahit na hindi nauunawaan ng iba ang iyong landas. Sa isang mundong puno ng mga